Kabanata 6561. Pareho silang Kabanata 6561. Kabanata 6561. Pareho silang naghahangad, tumayo sa tabi ng isa't isa sa hirap at ginhawa, at intuitive na naiintindihan ang isa't isa. Mas malapit sila kaysa sa dugo, kahit na hindi sila magkapatid sa dugo. Sumangot si James at napabuntong hininga. Sige, malalaki na tayong lahat dito. Huwag kang umiyak. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, agad niyang inalis ang kulay purple-red chain na nakapalibot kay Truett. Sinalo niya si Truett sa sandaling makalaya siya sa haligi at nahulog. Pagkatapos, inactivate ni James ang Chaos Essence para tulungan siyang makabawi. Noon lang, biglang dumating ang boses ni Fennec. Master, the Chaos Essence is very precious, every bit counts, it should not use here. Shut up! Saway ni Lysia. Walang mas mahalaga kaysa sa pagmamahal sa kapatid sa harap ng kanilang kapatiran. Hanggang kalabanan mo siya, wika ni Hemera. Ang mga sugat ni Truett ay ganap na gumaling matapos siyang i-infuse ni James ng Chaos Essence. Kasabay nito, ang kanyang mga nawasak na panloob na organo ay agad ding naayos sa ilalim ng sirkulasyon ng kakanyahan. Nang maramdaman ang pagbabalik ng kanyang lakas at tila lumakas pa, si Truett ay tumuwid at ipinakita ang kanyang pagkamangha. James, anong klaseng kapangyarihan ang binigay mo sa akin? Bakit hindi bumabalik ang aking paglilinang ngunit sumusulong? Not bad, nakangiting sabi ni James. Parang hindi ka naman nagpapakawala sa mga taon na ito. Naabot mo na ang tuktok ng 9th Tribulation ng Consummation Years 1 Daelm rank, isang golden body na lang ang layo para makapasok sa Zeklan rank. Nang marinig ito, agad na umatras si Truett ng 2 hakbang. Pinalaki niya si James at tuwang-tuwang nagtanong, James, bakit hindi ko makita ang iyong cultivation base? Hindi kaya naabot mo na ang Draverius rank. Ngumiti ng mahina si James. Marami tayong oras para pag-usapan iyon mamaya. Harapin muna natin itong anak na Suwail. Dahil doon, tumingin si James sa nakataas na Hetsema at kumurap. Ang kapangyarihan ng Chaosinyang Eyes ay mabilis na bumabalot sa kanya. Sa kanyang pagkabigla, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi ma-evoke ang Soul Energy Ball ni Hetsema sa kanyang cultivation base. Higit sa lahat, ang kapangyarihan ng kanyang Chaosinyang Eyes ay hindi man lang makapasok sa katawan ni Hetsema. Ang maldito na rebelding anak na ito ay tila tunay na nagsimula sa landas ng Eevee, at nilinang ang katawang demonyo. Sa kabutihang palad, ang kanyang kasalukuyang cultivation base sa demonic body ay hindi mataas. Kung hindi, baka hindi ko siya nakayanan. Sa pag-iisip nito, ang kabilang kamay ni James ay biglang kumaway sa kawalan, at isang palad ang dumampi sa noo ni Hetsema. Sa isang iglap, isang gray-black-white tricolor force ang mabilis na tumagos sa utak ni Hetsema, dahilan para agad itong sumigaw ng hysterical. Sa susunod na sandali, ang kanyang buong katawan ay nabalot ng hindi mabilang na nagniningas na pulang curse inscriptions. Sa isang malalim na hiyaw na tumatagos sa kaluluwa, kumawala siya sa pagpigil ni James at gamulong sa lupa sa bilis ng kidlat. Nagmamadaling sinugod ni Truett si James nang makita niya ito. James, anak mo pa rin siya kahit anong mangyari. Parang siya lang ang mapapatay ko. Hindi mo kaya. Mabilis na hinarang ni Truett si James. James, hindi kinakain ng tigre ang mga anak nito. Sa malakas na putok, si Hetsema ay hindi nasaktan, ngunit si Truett ay biglang nabaligtad ng puwersang ito. Natigilan si James saglit, tapos biglang nag-angat ng ulo. Anong ginagawa mo, Truett? Tinakpan ni Truett ang kanyang dibdib, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Kasalanan ko ang pagiging malambot ko sa nakaraan. Huwag kang magmadali. Kailangan mo akong tapusin. Muling kinaladkad ni Truett ang nasugatan niyang katawan. Hindi siya maaaring patayin, at hindi mo rin siya maaaring patayin. Dito, lubos na namangha si James. Di mo siya kayang patayin. Hindi kaya nilinang din ni Hetsema ang isang immortal na katawan tulad ni Xavion. Habang iniisip niya ito, biglang nagpakawala si James ng lakas ng Marcy Ice Power para pigilan si Hetsema, na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos, tumingin siya kay Truett.
Kung gayon, hindi ba natin siya maaaring patayin, o hindi siya maaaring patayin? Sa iyong kasalukuyang lakas, ang pagpatay sa kanya ay natural na madali, mataimtim na sinabi ni Truett. Gayunpaman, nilinang niya ang level 2 demonic body, at mayroon ding bakas ng Tai Chi power sa kanyang katawan, na katumbas ng pagkakaroon ng 3 pagkakataon para sa reincarnation. Kahit na magpasya kang patayin siya para sa kapakanan ng katwiran, dadalhin pa rin niya ang demonic spirit at muling magkatawang tao. Kapag bumangon siyang muli, ito ang magiging bangungot natin. Sa mga salitang ito, nagpakita si James ng matinding pagtataka. Mas malakas kaysa sa reincarnation ng Heavenly Path. Biglang nag-transmit ng boses si Lizia, Master, totoo ang sinabi ni Truett. Hindi madaling pumatay kapag ang demonic body ay nalilinang dahil ang pagpatay sa kanya ay katumbas ng pagtulong sa kanya. Siya ay magiging mas malakas sa tuwing siya ay muling magkatawang tao hanggang ang lahat ng mga bawal ng napakaraming kaharian at ang mga banal na landas ay masira. Nang marinig ito ni James ay napakunot ang noo niya. Paano natin ito masisira? Mayroong 2 paraan, sabi ni Lizzie sa malalim na boses. Una, sirain ang kanyang pisikal na katawan at ikulong ang kanyang kaluluwa upang hindi na siya muling magkatawang tao. O, gumamit ng supernatural para kunin ang kanyang demonic spirit, ngunit mawawala siya sa iyo magpakailanman. Dito, mukhang malalim ang iniisip ni James. Nararapat na mamatay si Hetsema. Kahit na siya ay produkto ng sarili niyang nakaraang karma, hindi niya ito maaaring payagan na patuloy na magdulot ng kalituhan sa hinaharap at sakta ng mga buhay na nilalang sa napakaraming kaharian. Si James ay hindi nang ahas na sabihin na ito ay isang gawa ng katwiran sa pagpatay sa kanyang mga kamag-anak, ngunit kahit na kailangan niyang taglayin ang pangalan ng isang pumatay sa anak, hindi niya kailanman matitiis ang gayong baliw sa kanyang linya ng dugo. Sa pag-iisip nito, lumingon si James kay Truett. Nararapat na matanggal si Hetsema at ang demonic body, at handa akong isakripisyo ang lahat para sa layuning ito. Nang magtama ang kanilang mga mata, tiningnan ni Truett ang determinasyon sa mga mata ni James at tumahimik. Alam niyang nakapagdesisyon na si James at hindi na ito mababago. Maya-maya'y napabuntong hininga siya. James, magkapatid tayo. TF magkapatid tayo, mag-toast tayo. Kinuha ni James ang isang garapon ng Chaos Absinthe at inialok ito. Nag-alinlangan si Truett. Angkop bang uminom sa oras na ito? Sumagot si James, ang absinthe na ito ay mahalaga. Isang higop ka lang. Nang makita ang solemnidad ni James, atubiling kinuha ni Truett ang garapon at humigop. Bigla siyang binalot ng madilim na liwanag. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak siya sa lupa at nawala ng malay. Sa isang kislap ng itim na liwanag sa buong katawan, inabot niya ang pinigilan na si Hetsema. Sinamahan ng isang nakakatakot na malawak na gray-black-white tricolor force, ang katawan ni Hetsema ay agad na naglabas ng isang masamang purplish-red force. Sa sandaling lumitaw ang mga clone, agad nilang sinuntok si James ng may matinding puot. Anak mo ako. Hindi mo ako kayang tretuhin ng ganito. Tai, naging disenteng ama ka na ba? Simula nang ipanganak ako, ano na ang ginawa mo para sa akin? Hindi mo ba naisip na may utang ka sa akin? Hindi mo ba naisip na dapat kang bumawi sa akin? Nahadlangan ba kita sa pamamagitan ng paglilinang ng katawang demonyo? Sinaktan na ba talaga kita? Tinakot ba kita? Tai, tinutulungan kitang maghayganti. Lalamunan ko sina Zachary Thornton, Gladwin Warwick, at Yaki's Holiness. Pagkatapos, tutulungan kita sa paglamon sa Tai Chi Messenger at lalaban sa tabi mo para talunin ang Tai Chi. James Caden, magsalita ka. Bakit hindi ka maglakas loob na harapin ako ng diretsyo? Ang aking ina ay si Yemima Dalibor, at ang aking ama ay si James Caden. Naaalala ko ito sa lahat ng oras. Nanatiling hindi natinag si James nang marinig ang etengal at isterya ng mga clone. Alam niya na ang lahat ng ito ay mga sama ng loob at sama ng loob sa mga puso ng martial world, kahit sa mga clone na ito, wala siyang mahanap na mabait. Sa simula, ang kanyang indulhensya ay humantong sa ganoong sitwasyon, na naging kanyang sariling kapighatian. Ngayon, ang kapighatiang ito ay dapat din niyang alisin, kung hindi, ito ay magiging walang katapusang problema. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, ginawa ni James ang terrace astride step,
gumawa ng 12-dosenang magkakasunod na hakbang sa paligid ng pangunahing sarili ni Hetsema. Sa isang iglap, ang mga kulay ng mundo ay nagbago, at ang kuweba ay yumanig ng husto. Sa ilalim ng pinakamataas na kapangyarihan ng Terrace Astride Step, si Hetsema at ang kanyang dosenang o higit pang mga clone, na nabilanggo, ay agad na nasagasaan ng isang itim na puwersa. Sa gitna ng mga hiyawan at pag-iyak ng sakit, maging ito man ang pangunahing sarili ni Hetsema o ang mga clone, lahat sila ay naglalabas ng mga bola ng enerhiya mula sa kanilang mga katawan, bawat isa ay puno ng walang katapusang kasamaan. Salubungin ang iyong kamatayan, mapanghimagsik na anak. Sabi ni James. Ang kanyang mga kamay ay nakabukas sa Judgment Side at ang Nether Demonic Sword, mabilis na nabasag ang hindi mabilang na mga bola ng enerhiya na inilabas ni Hetsema. Sa gitna ng dumadagandong na mga pagsabog, sa bawat bola ng enerhiya na nabasag, naglalabas ito ng hindi makatao na tunog, nanlalamig sa buto, at lubhang nakakatakot. Kasabay nito, si Hetserna ay sumailalim sa mabilis na pagbabago sa hitsura, na nagpapahayag ng lahat ng uri ng mga damdamin at mga karanasan, lahat ay malinaw na ipinakita. Sa kanila, nakita ni James ang isang kakaibang mukha. Hindi ito kay Hetsema, ngunit isang gwapo ngunit napakasamang mukha. Ikaw siguro, demonic spirit. Angal ni James. Ang kanyang mga kamay ay sabay-sabay na naglabas ng mga alon ng sword energy mula sa parehong Nether Demonic Sword at sa Judgment Side, na patuloy na binibasag ang mga bola ng enerhiya mula kay Hetsema. Walang ibang pakialam si James. Kinailangan niyang patayin si Hetsema, kahit na medyo mahirap gawin ito. Napahinto si James sa paggalaw nang makita ang figure. Sinisikap mong makipaglaro sa harap ko. Ungol ni James. Kaagad, ang magkabilang kamay niya ay naglabas ng hindi mabilang na sword lights patungo sa ilusyon na figurang ito. Nang makita ang eksenang ito, nabigla si James. Ibunyag ang iyong pangunahing sarili, Morgoth. Mayroon kang ilang kaalaman, isang masamang boses ang biglang umalangaw mula sa kawalan. Gayunpaman, kung walang patnubay mula kay Fronadimer, hinding-hindi mo ako makikita. Fronadimer. Si James ay likas na nagtanong, sino siya? Dahil dito, biglang humagalpak sa nakakatakot na tawa ang ilusyon na boses. Hindi ako makapaniwala. Matagal ka na niyang kasama, hindi mo man lang alam ang pangalan niya. Nakakaawa talaga. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, isang illusory figure ng 5 kulay na liwanag ang biglang bumaril mula sa balikat ni James. Agad itong nag-transform sa isang batang babae na 8 o 9 na taong gulang at umupo sa balikat ni James. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni James. Sa pagtingin sa ilusyon na figure sa unahan, bahagyang bumantong hininga si Lysia, ang Fronadimer na binanggit niya ay ako. Labis na gulat ang ekspresyon ni James. Hindi niya inaasahan na Fronadimer ang tunay na pangalan ni Lysia. Long time no see, biglang bulalas ng ilusyon na may damdamin. Hindi ko inasahan na si Fronadimer, na napakasupol at makapangyarihan, ay mahuhulog sa ganoong kalagayan. Naniniwala ka pa rin ba sa Supreme Path ngayon? Kumpara sa iyo, ngumisi si Lysia. Iyon ay dahil lamang sa nakahanap ka ng isang mahusay na master, biglang umungal ang ilusyonaryong figure. Akin dapat ang pinili. Bakit mo ako tinalo dito? Kung hindi, hindi ko pipiliin ang anak na may pinakamaliit na pure bloodline para maging host ko. Basura ka lang, masungit na sagot ni Lysia. Kahit na maabot mo ang Zymergy at sirain ang hindi mabilang na pinakamataas na nilalang, minamaliit pa rin kita. Kailangan ko ba ng approval mo? Galit na umuungal ang ilusyonaryong figure. Kung hindi nakialam sina Taishi at Turta, paano mabubuhay ang mga hayop at ibon na iyon sa Zymergy? Patay lang ang alam mo, sagot ni Lysia. Ang iyong mali siya ay nananatiling hindi nagbabago kahit na ikaw ay selyado sa iyong kasalukuyang estado. Isa ka lang bastos, hinding-hindi makakamit ang magagandang bagay, lalo pang maghangad sa Supreme Path. Ayokong makipag-usap sa iyo, umalis ka dito, sigaw ng ilusyonaryong figure. Brat, ikaw ang kanyang amo. Maaari mo bang pahintulutan ng isang alipin na maging napakasungit? Si James, na nananatiling tahimik, ay biglang tumawa, kami ni Lysia ay magkasama sa buhay at kamatayan, ang aming mga kaluluwa ay konektado.
Sa palagay mo ba maaari kang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita? Habang sinasabi niya ito, itinaas ni Lizzie ang kanyang maliit na ulo ng buong pagmamalaki, na nagpapakita ng pagmamataas at pagmamataas, na naging dahilan upang ang ilusyon na figure ay sumabog sa galit. Hindi mo ba gustong patayin si Tai Chi at ipaghiganti ang iyong asawa? Tanong ng ilusyonaryong figure sa masamang tono. Iniisip niya kung maaari ring maging tao si Morgoth. Natatakot siya sa pagsikat ng mga tao at nanganganib sa kanyang katayuan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang mga tao sa Dunhaven sa Zymergy. Bakit ganun? Biglang nabulunan si James nang marinig niya ito. Hindi ba ako tao? Sagot ni Lizzie. Ikaw na. Tumango si Morgoth. Gayunpaman, ano ang sinasabi ng iyong kasalukuyang kapalaran? Sandaling natigilan si Lizzie, saka tumahimik. Napangisi si Morgoth at sinabing, sa mga salita ng Supreme Path, tuso ang mga tao. Hindi nila matatakasan ang mga limitasyong likas sa sangkatauhan kahit na paulit-ulit nilang pinuputol ang kanilang mga damdamin at pagnanasa. Bawat tao ay likas na sakam. Ito ay isang katangian na hindi maaaring putulin. Kaya, hindi sila maaaring umakyat sa kataas-taasang landas. Sa aking palagay, lahat ng ito ay kalokohan. Ito lamang ang kanilang dahilan upang maiwasang malagay sa panganib ang kanilang mga interes. Sa puntong ito, nagpakawalan ng buntong hininga ang ilusyon na figure ni Morgoth. Sa tingin mo ba pinangalanan kanilang Chosen One dahil pinahahalagahan kanila? Isa lang itong pukana para manipulahin ka, para ikulong ka sa loob ng kanilang mga alituntunin at regulasyon, para patnubayan ka sa landas na kanilang itinakda, sa huli ay hinuhubog ka sa kanilang kasangkapan. Nanatiling kalmado si James sa labas habang nakikinig kay Morgoth, ngunit ang kanyang isip ay nauutal sa gulat. Hindi niya makumpirma kung may mga tao pa sa kabila ng 33 langit, ngunit ang katotohanan na ang tinatawag na Supreme Path ay nagpapahintulot sa tuso at masasamang Diyos tulad ni Tai Chi na maghari sa lahat ng nabubuhay na nilalang ay sapat na ebidensya na ang Supreme Path ay hindi kasing dalisay. Gaya ng pinaniniwalaan. Huwag kang masway sa kanya, sabi ni Lizzie. Tunay na walang mga tao sa kabila ng 33 langit, ngunit ang lahat ng ito ay salamat sa kanya. Nagsalubong ang kilay ni James. Morgoth. Oo, tumango si Lizzie. Sa orihinal, siya ang pinaka-master sa mga tao na umakyat sa kataas-taasang landas, ngunit kalaunan ay bumaling siya sa demonic na landas dahil sa kanyang pagkainip at walang hangganang ambisyon. Tinuro ni Lizzie si Morgoth. Bagamat talagang hinahamak ko ang tinatawag na Supreme Path, ang paghamak ko sa iyo ay higit pa sa kanila. Palagi mong pinag-uusapan ang pagwawasak ng mga batas at ang kataas-taasang landas, ngunit hindi mo pa naiintindihan kung ano talaga ang landas. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang landas ay tungkol sa mga prinsipyo, tungkol sa pagsunod sa natural na kaayusan. Iyan ang totoong landas. Siyempre, wala kang intensyon na sundin ang mga prinsipyong ito o makonstrain ang mga ito. Sa pamamagitan lamang ng pagwawalang bahala sa kanila maaari mong malayang lalamunin ang mga buhay na nilalang at ituloy ang iyong tinatawag na demonic Supreme Path. Napangisi si Lizzie. Ang iyong kataas-taasang landas ay walang iba kundi ang pagpatay, gamit ang iyong sariling mga pagnanasa upang duminahin ang mga puso ng hindi mabilang na mga buhay na nilalang at ipilit ang iyong kalooban sa kanila. Anong masama dun? Galit na umuungal ang ilusyonaryong figure. Ako ang pinakamatibay na pag-iral, natural na lahat ng may buhay ay dapat sumunod sa akin. Kung hindi, bakit ko sila protektahan? Habang nakikinig siya sa hysterics ng illusory figure, lumingon si Lizzie kay James. Nakikita mo. Ito ang batas ni Morgoth. Kung hindi, hindi mo sana ito naabot. Sama-sama, maaari nating bawiin ang lahat ng mga patakarang ito at kontrolin ang napakaraming kaharian. Ano man ang gusto mo, ito ay isang pag-iisip lamang. Kung tungkol sa pinili, ang Draverius rank, iyon ay walang iba kundi mga panlilinlang na ginagamit ng Supreme Path upang linlangin ang mga tao. Pagtingin sa illusory figure ni Morgoth, nakataas ang kilay ni James. Kahit na hindi ka sang-ayon, dapat kong aminin, gumawa ka ng ilang mga wastong punto. Agad namang kinabahan si Lizzie. Master, kinawayan siya ni James at tumingin kay Morgoth. Kung isa sa alang-alang kung gaano kakagulo,
ano ang mayaalok mo sa akin sa pakikipagtulungang ito? Humalaklak si Morgoth. Mabuti. Sa wakas, may nakakaunawa sa aking mga ideya. Dahil tayo ay magtutulungan, tiyak na nag-aalok ako sa iyo ng napakalaking benepisyo at suporta. Dahil sa pananibik ay inilahad niya ang kanyang mga kamay. Sa iyong kasalukuyang lakas, ang paggala sa Tai Chi World ay isang pag-aaksaya ng oras. Ang mga ito ay isang grupo lamang ng mga walang tao, hindi nagkakahalaga ng iyong pansin. Ang dapat mong gawin ay agad na umakyat sa Zymergy at hanapin ang aking kapangyarihan sa bawat layer. Sa kalahati lang ng kapangyarihan ko na namana, madali mong matatalo ang Tai Chi. Pagkatapos, sabay tayong aakyat sa 49 na langit at ganap na babaguhin ang lahat. Sa panahong iyon, lahat ng nabubuhay na nilalang ay magiging langgam, na may isang galaw na sum-iris sa lahat ng batas. Ang lahat ng kapalaran ay nasa ating mga kamay. Hindi ba iyon ang gusto mo? Nagmura si Lysia, ikaw ay maling akala. Gayunpaman, tumawa ng malakas si James. Hindi masamang ideya. Ikaw ay isang dumb genius. Master, nagsimulang magsalita si Lysia ngunit mabilis na itinikom ang kanyang bibig. So, ano ang susunod? Tumingin muli si James sa illusory figure ni Morgoth. Hindi ba dapat lumabas ka sa katawan ng anak ko at angkinin ako? Biglang tumahimik si Morgoth, parang nagdedesisyon, dahil alam niyang mawawala ang lahat ng pinagkakatiwalaan niya kapag umalis siya sa katawan ni Hetsema. Ito ay masyadong mapanganib. Gayunpaman, siya ay naghintay ng masyadong mahaba, at ngayon na ang isang magandang pagkakataon ay lumitaw, paano niya ito hahayaan? Siya ay napunit, habang sina James at Lysia ay nakikibahagi sa ilang lihim na komunikasyon, na parang ang magkabilang panig ay nagkalkala ng kanilang mga susunod na galaw. Maya-maya, nagsalita si James, parang hindi ka sincere. Pagkatapos ay kailangan munang selyuhan ka ni Pal. Nang makitang kikilos si James, nagmamadaling iwinagayway ni Morgoth ang kanyang kamay. Aagawin ko ito kaagad kapag ipinatawag mo ang iyong kaluluwa. Sandaling natigilan si James. Guro, ang bilis ng demonic spirit ay napakabilis, ipinadala ni Lysia. Sa sandaling ibunyag mo ang iyong kaluluwa, maaari ka na niyang angkinan. By then, you'll inevitably be under his control. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, kumislap ang katawan ni James na may mabilis na itim na liwanag, na sinundan ng isang kulay abong bola ng enerhiya na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Sa sandaling lumitaw ang bola ng enerhiya, ang ilusyon na nasa itaas ng ulo ni Hetsema ay tumakbo patungo sa kanya sa bilis ng kidlat, na agad na binalot ng kulay abong bola ng enerhiya ni James. Ang buong katawan ni James ay natakpan ng ilusyong anyo ni Morgoth na parabang siya ay ganap na nakulong sa isang iglap. Biglang umalangaw mula sa katawan ni James ang tunog ng baliw na tawa ni Morgoth. Chosen One, akala ko kaya mo, pero parang wala kang muwang na bata. Sa tingin mo hindi ko nakikita ang iniisip mo. Alam mo namang sinapian ko ang anak mo. Wala kang magagawa sa akin kaya gusto mo akong ibaba habang hiwalay ako sa anak mo. Si Morgoth ay patuloy na tumatawa ng matagumpay. Magaling. Sa iyong ultimate golden body, ang aking demonic body cultivation ay magiging mas mabilis at mas maginhawa. Higit sa lahat, kontrolado mo pa si Frona. Ito ay eksakto ang unsealing na sandata na pinakakailangan ko. Magpapasalamat ako sa iyo ng maayos kapag na-control ko ang 49 na langit. Nakaupo sa kanyang balikat, umiling si Lysia sa panghihinayang. Morgoth, bakit pa ulit-ulit mong binababa ang iyong IQ? Masyado mo akong pinapahiya para kutsain ka. Nalilito ka ba, Frona? Tumawa si Morgoth. Hindi mo ba naiintindihan kung sino ang may kontrol sa sitwasyon ngayon? Bahagyang tumawa si Lysia. Sabi nila, may kasuklam-suklam sa mga kaawa-awa. Noong una, may simpatiya ako sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na magiging napakabaliw mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Morgoth na walang kumpiyansa. Nakontrol ko na ang kaluluwa ng iyong amo. Mula ngayon, ako na ang iyong Panginoon. Kung maglakas loob ka na hindi ako igalang, gagawa ako ng paraan para parusahan ka. Sa mababang IQ mo. Naiinip na sagot ni Lysia. Duda ako na karapat-dapat kapang dilaan ang mga daliri ng paa ng aking amo. Nang marinig ito, naramdaman ni Morgoth na may mali.
Maingat niyang iniskan ang kanyang paligid ngunit walang nakitang kakaiba, kaya muli siyang tumawa ng buong puso. Alam kong mahusay ka magsalita, Frona. Sinusubukan mong pukawin ako at bigyan ng pagkakataon ng iyong amo na makatakas. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit anong buhay na nilalang na angkinan ko ay hindi makakatakas sa aking kontrol. Lalo na ngayong kontrolado na kita. Gamit ang pagkilos na ito, madali akong makipag-ayos sa mga matatandang iyon. Muli akong babangon sa sandaling sumanib ang aking pangunahing sarili. Sa panahong iyon, wala nang makakalaban sa akin. Kasabay nito, siya ay tumawa ng matagumpay, ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas at tagumpay. Maya-maya lang, isang mapaglarong tawa ang umalangaw-ngaw mula sa kuweba. Morgoth, hindi ka naman masamang tingnan, pero bakit parang hindi kaaya-aya ang tawa mo? Halos hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagkilos. Biglang natigilan si Morgoth, na kanina pa tumatawa ng baliw. Sino ang nagsasalita? Sino ang kausap ko? Sa tapat ng Morgoth, lumitaw si James sa tabi ng nakakulong na Hetsema sa isang kislap ng itim na liwanag. He wore a playful smile, lukang at Morgoth na parang tanga. Ang illusory figure ni Morgoth ay nagtaas ng daliri. Ikaw. Ito ay imposible. Paano ito mangyayari? Sinapian na kita. Pinigilan ko ang iyong kaluluwa. Paano ka makakatakas? Kung gayon, sino ang pag-aari ko? Makikita mo para sa iyong sarili. Napangiti si Lysia. Morgoth, lalo kang nakakatuwa. Gusto mo bang magkaroon ng kampana? Isang kampana. Bulalas ni Morgoth. Pagkatapos, tumingin siya sa ibaba upang makita na si James, na angkin niya kanina, ay naging isang malaking kampana na napapalibutan ng kulay abong liwanag. Samantala, nakaupo si Lysia sa ibabaw ng kampana, halos kapantay niya. Paano ito posible? Si Morgoth ay sumabog sa matinding galit. Malinaw na taglay ko ang pangunahing sarili ng pinili. Kumilos ako sa sandaling ginawa niya ang Soul Energy Ball. Imposible, talagang imposible. Nakikinig sa kanyang hysterical na dagandong, humakbang pasulong si James habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Kanina, narinig kong may sinabi ka. Ikaw ang pinakamabilis sa lahat ng napakaraming kaharian na ito. Oo, ako ang pinakamabilis. Kinagat ni Morgoth ang kanyang mga ngipin. Walang makakalampas sa akin. Mayabang ka. Tinuya ni Lysia si Morgoth. Naguguluhan ka pa ba dyan? Nakikinig sa walang awa na paghahayag ni Lysia, tumingin si Morgoth kay James. Ano ang Dawnblaze form? Ayokong mag-aksaya pa ng mga salita sa iyo ngayon. Nagkibit balikat si James. Originally, binalak kong selyuhan ka at pag-aralan mong maigi sa loob ng Years 1 Genesis Bell. Hindi ko inaasahan na papasok ka agad. Ito ay Nagel iligtas sa akin ng maraming problema. Nang marinig ito, natarante si Morgoth. Ngayon, sa wakas ay tinanggap na niya ang katotohanan. Balak sana niyang linlangin si James, pero sa halip ay niloko siya ni James, at parang pinagbiro siya. Ito ay isang napakalaking kahihiyan para kay Morgoth. Kung mayroon kang lakas ng loob, bitawan mo ang selyo sa akin sa Zymergy, at magkakaroon tayo ng tunay na laban. Kung matatalo mo ako ng marangal, magiging alipin mo ako magpakailanman. Kung hindi, hinding-hindi ako susuko. Sige. Itinuro ni James ang galit na si Morgoth. Ikaw na mismo nagsabi. Isang araw, mahahanap ko ang iyong selyadong pangunahing sarili at magkakaroon tayo ng totoong showdown. Pagkasabi nun ay napalingon siya kay Lysia. Iyon na lang siya. Sana maging bahagi lang siya ng Years 1 Genesis Bell, at ideally, maging pader ng aking porma sayon. Magandang ideya iyan, tumawa si Lysia. Morgoth, hindi ako matatalo sa Years 1 Genesis Bell. So, you better behave, o takutin kitang gising kahit tulog ka. Naghisteryosong nagmura si Morgoth, ngunit pareho lang itong ilang linya ng paulit-ulit, walang anumang kultura. Master, lalo kang tuso. Napatingin si Lysia kay James. Kahit na hindi ko maarak ang iyong intensyon ngayon. Ito ay isang spur of the moment na desisyon lamang. Napangiti si James. Gusto ko lang kumuha ng pagkakataon. Alam mo ba kung gaano ito delikado? Saway ni Lysia. Hindi nagyayabang si Morgoth. Ang kanyang bilis ay ang una sa mga napakaraming kaharian. Kahit na ito ay isang espiritu, ito pa rin ang pangunahing espiritu niya.
Pusta ako sa panalo. Nagkibit balikat si James. Ipinakita ng karanasan na ang aking Dawn Blaze form ay mas malakas kaysa sa kanyang bilis. Iyon ay dahil hindi mo pa nakita ang pangunahing sarili ni Morgoth, mahinang bamantong hininga si Lysia. Pagkatapos, naiinip siyang sumigaw, manahimik ka, Morgoth. Paulit-ulit mong inuulit ang parehong mga bagay. Hindi ka ba napapagod? Magkagulo ka pa, at ay neuter kita kaagad. Ang huling pangungusap ay gumawa ng mga kababalaghan dahil sa wakas ay tumigil sa paggawa ng ingay ang espiritu ni Morgoth. Bakit ka nagagalit? Humalaklak si James, nakikinig ka ng basura, hindi ka ba mag-update? Ibig sabihin, gawin mo ang trabaho mo. Tinitigan ng masama ni Lysia si James. Hindi ako masaya. Haharapin ko ang basurang ito. Dahil doon, siya ay naging isang maraming kulay na ilaw at agad na dinala ang ilusyon na figure ni Morgoth, mabilis na sumisid sa Year-1 Genesis Bell. Kasunod nito, umalangaw-ngaw mula sa loob ng kampana ang naghihirap na hiyawan at alulong ni Morgoth. Hindi napigilan ni James nang ngumiti ng pilit. Hindi niya inasahan na ang misyon na ito na puksain si Hetsema ay hindi lamang makakahuli kay Hetserna at makaligtas kay Truett kundi magbubunga din ng gayong kayamanan. Ang demonic body na ito ay maaaring sumipsip ng napakaraming asensya, kabilang ang Tai Chi power. Kaya ang puwersahang pagkuha sa espiritu ni Morgoth ay magiging mas malakas pa kaysa sa demonic body. Hanggat mapipilit ni Lysia ang pagsasanib ng espiritu ni Morgoth sa Year-1 na Genesis Bell, tiyak na magbubukas ang kampana ng mga bagong function. Hindi lamang nito maa-absorb ang Genesis power at Historial power, ngunit marahil din ang Tai Chi power. Kung ito ay makakamit, kung gayon ang pakikitungo sa Tai Chi at sa mga hindi gaanong mahalagang individual ng Genesis world ay magkakaroon ng isa pang kalamangan. Hindi bababasa, ang mga tinatawag na quasi-declan rank powerhouse na pinagkalooban ng Tai Chi power ay maaaring makuha lahat. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, nakuha ni James ang Year-1 Genesis Bell, kung saan nagmula ang mga sigaw ng paghihirap ni Morgoth, pagkatapos ay tumalikod. Sa isang pagpikit ng kanyang mga mata, agad na naalis ang pagkakakulong kay Hetsema. Sa isang kumulabog, bumagsak si Hetsema sa lupa. Sa sandaling ito, nawala sa kanya ang lahat ng kanyang cultivation base, ngunit nanatili ang demonic body. Sa pagmamasid sa kanya, naging komplikado ang puso ni James. Upang maging ligtas, mas mabuting maging maingat. Nang marinig ang paalala ni Lysia, makahulugang tumango si James. Pagkatapos, isang tatlong kulay na kapangyarihan ng kulay abo, itim, at puti ang bumalot kay Hetsema, na mabilis na inalis siya sa kalawakan. Noon lang siya nakarating kay Truett, na lasing sa Chaos Absinthe. Sa sandaling ito, hindi inaasahang nakaranas si Truett ng isang stroke ng swerte dahil sa isang subo ng Chaos Absinthe. Isa na lang siyang golden body para makumplito ang Zeklan rank. Kuya, oras na para bayaran ko ang utang ko sa iyo, sabi ni James. Pagkatapos, bigla siyang umupo sa isang lotus na posisyon sa tabi ni Truett. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na tinipo ng malawak at makapangyarihang Marcy Ice power. Sa karanasang natamo mula sa pagtulong kina Yegor at Lady Herodias na buuin ang kanilang kasalukuyang buhay, kinuha ni James ang higit sa 100 transcendent na divine tools at spiritual tools mula sa kanyang sariling espasyo sa pagkakataong ito. Sinimulan niyang tulungan si Truett sa paggawa ng kanyang ginintoang katawan sa loob ng kuweba. Ang pagsasanib ng Marcy Ice power na may higit sa 100 transcendent na divine tools at spiritual tools, na sinamahan ng integration ng Chaos Essence at Hongroom Essence, ay agad na nagdulot ng napakatalino na golden body sa kalagitnaan ng hangin. Hindi tulad ni Yegor at Lady Herodias, si Truett ay walang kasing daming hindi malulutas na kapigatian na dapat pagtagumpayan. Sa kabaligtaran, dahil sa pagkamatuwid at katapangan ni Truett, nakaipon din siya ng maraming magandang karma. Sa makatuwid, ang pagsasanib sa kanyang bagong huwad na golden body ay hindi masyadong nakakonsumo ng Hongroom Essence at Chaos Essence. Gayunpaman, ang masakit na pagsasanib ay gumising kay Truett mula sa kanyang pagkalasing, na naging dahilan upang siya ay umungol sa matinding paghihirap, at niyanig ang langit at lupa. Nang makumplito ng kanyang gininto ang katawan ng pagsasanib nito, ang kalangitan ay biglang natabunan ng mga ulap, at kumulog.
Iniskan ang mga imahe sa kawalan kasama ang kanyang zen, hindi maiwasan ni James na sumimangot. Gustong makialam ng Tai Chi Tribulation Envoy kahit papasok sa Zeklan rank. Sa puntong ito, agad siyang lumingon kay Truett. Kapatid, oras na para sa kapigatian. Kailangan mong tiisin. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa wakas ay nagpakita sa hitsura ng Tai Chi Messenger. Siya ay mabilis na naging isang itim at puting liwanag, na bumagsak sa tuktok ng kuweba at pumailanglang sa kalangitan. Si Truett, na nakaupo sa isang lotus na posisyon sa loob ng kuweba, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, dalawang nakakatakot na gintong ilaw ang kumikislap sa kanyang tingin. James, hinding-hindi kita pababayaan. Pinisil niya ang kanyang mga kamay, at ang gininto ang katawan na katatapos lang ay napaliligiran ng ilang gintong bilog ng kapangyarihan ng Turta, na nagpamukha sa kanya na mas sagrado at maringal. Noon, lumitaw na si James sa itaas ng Tribulation Clouds. Nakakunot ang noo ni James, ang mga kamay ay nasa likod, habang nakatingin sa magandang babaeng buhay na nilalang na nakasuot ng itim at puting damit na naglalagay ng Tribulation Clouds. Hindi pa niya ito nakita noon, hindi rin siya si Tai Chi o ang pagkakatawang tao ni Tai Chi, at hindi niya matukoy ang kanyang cultivation base. Tila pagkatapos ng mga pagbabago sa mundo sa Genesis World, sa wakas ay na-relax na ni Tai Chi ang kanyang pagbabantay laban sa mga tao sa paligid niya, kahit papaano ay pinapayagan silang malayang magsikap sa Zeklan ramp. Ang ikinagulat ni James ay ang babaeng nabubuhay na ito ay napatigil matapos magtakda ng 12 Tribulation Clouds. Bihira ang makapasok sa Zeklan rank ng may katwiran at kabaitan, bulong ng magandang babaeng nabubuhay. Ito ay maituturing na isang perpektong tao. 12 itim at puting kidlat ang mabilis na bumaba, na agad na tumagos sa tuktok ng kuweba na tumatakip kay Truett. Kaagad pagkatapos, 12 itim at puting kidlat ang mabilis na bumaba, bumalot kay Truett, na nakaupong nakakross ang paa sa kawalan. Naging sanhi ito ng gininto ang katawan ni Truett na magsimulang sumailalim sa bautismo ng Heavenly Tribulation. Lumingon siya sa paligid ngunit wala siyang nakita. Sino ang nagsasalita? Tanong niya. Lumabas ka. Pagpasok sa stealth mode, tumawa si James at mabilis na lumitaw sa likod ng magandang babaeng buhay na nilalang. Habang pinagmamasdan siyang lumingon sa paligid na nalilito, gagawa na sana si James nang bigla siyang napaatras ng ilang hakbang ng nakakatakot na aura na lumabas sa kanyang katawan. Wow, siya ay hindi bababa sa isang powerhouse na mas mataas sa 7th Zeklan rank kung ihahambing sa aura na ito. Sino nandyan? Galit na sigaw ng babaeng may buhay, hindi ibig sabihin na itinatago mo ang iyong aura ay hindi kita maramdaman. Ang lakas ng loob na makialam sa sitwasyon ng aking kapigatian, hindi ka ba natatakot sa batas ng Tai Chi? Ang batas ng Tai Chi muli. Humakbang si James gamit ang terrace astride step at mabilis siyang sinuntok. Boom! Sa isang nakakabinging dagandong, ang magandang babaeng buhay na nilalang ay mabilis na nag-react, mabilis na nakipag-agawan ng kamao kay James. Habang ang kanilang mga kapangyarihan ay nagbanggaan sa makapal na Tribulation Clouds, si James at ang babaeng nabubuhay ay parehong umatras ng ilang hakbang, na naging sanhi ng shockwaves upang mabilis na mapunit ang mga ulap. Matapang. Ang magandang babaeng nabubuhay na nilalang ay umungal, sino ang nang-ahas na makialam sa sitwasyon ng aking kapigatian? Muli, nawalan ng pasensya si James. Lahat ba ng mga nasasakupan ni Tai Chi ay napakayabang? Muli, kumislap siya gamit ang Dawn Blaze form at mabilis na nakipag-away sa babaeng nabubuhay sa itaas ng Tribulation Clouds. Ito ay isang titanic na pakikibaka. Si James, kasama ang kanyang 5th Zeklan rank, ay gumamit ng Marcy Ice Power, nakakagulat na humawak ng kanyang sarili laban sa babaeng nabubuhay na nilalang na ang cultivation base ay hindi kilala, na walang panig na nakakakuha ng malinaw na kalamangan. Pagkatapos ng 10,000 rounds, bahagyang na lamang ni James. Unti-unti niyang pinigilan ang babaeng buhay na nilalang, na naging dahilan upang hindi niya magamit ang kanyang supernatural supremacy power. Boom! Umalangaw-ngaw ang isa pang dumadagandong na tunog ng muling magkasagupaan ng palad si James at ang babaeng nabubuhay, kapwa mabilis na napaatras ng napakalakas na puwersa.
Pagkatapos, itinuro niya si James at nagtanong, paano ka nagtataglay ng napakaraming supernatural signature skills ni Yanni? Sino ka? Tumawa si James. Naghahanap lang ako ng karapat-dapat na kalaban para magpalipas ng oras. Sa pamamagitan nito, ginawa niya ang terrace astride step, gumawa ng 8 magkakasunod na hakbang sa isang iglap, na naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng buong paligid. Halos lahat ng nasa paligid ay tuluyan ng nabilanggo. Sa sandaling iyon, misteryosong nagpakita siya sa harap ng babaeng buhay na nilalang. Itinaas niya ang kamay para hampasin. Nang malapit na siyang maabot ng kanyang palad, isang gintong liwanag ang biglang sumilay mula sa kawalan, mabilis na naging isang transparent na gininto ang puwersa, na pilit na humaharang sa harap ng babaeng buhay na nilalang. Dahil dito, agad na tumalbog ang hampas ng palad ni James, na nagdulot sa kanya ng pagsuray-suray na 10,000 metro ang layo. Nakikialam na naman si Wesley. Sa mga salitang ito, nagpakawala ng mabait na tawa si Wesley. Sa katunayan, alam ni Wesley ang lahat. Ngayon na siya ay personal na dumating, ito ay nagpakita ng isang pangunahing pagkakataon. Sa pag-iisip na iyon, sumikat si James sa harap ni Wesley. Pakiramdam ni James ay nakaharap siya sa isang pader. Isang transparent na pader na gawa sa gintong enerhiya. Hindi niya maramdaman ang anumang aura o enerhiya ng isang buhay na nilalang mula sa dingding. Kakaibang hindi komportable ang pakiramdam ni James. Maaari mo bang tanggapin ang iyong tunay na anyo? Bulalas ni James. Tumawa ang Law of Paths. Isa kang walang takot na binata, ha? Saludo ako sa iyong katapangan. Huwag kang mag-alala. Kapag nakakuha ka ng sapat na karanasan, makikita mo ang tunay kong anyo. Tulad ng inaasahan, siya ay palihim at mabilis. Iniwasan niya ang tanong sa pamamagitan ng pagbibigay ng malabong sagot, bulong ni James sa loob. Pagkatapos, nagtanong siya pagkatapos ng maikling paghinto, sa tingin mo ba ay naging patas ka at walang kinikilingan? Ang magandang babae sa likod ng batas ng mga landas ay nabigla nang marinig ang tanong, paano mo pinagtatalunan ang batas ng mga landas? Tinapunan siya ni James ng isang sidilang sulyap. Ang batas ng mga landas ay isang posisyon na nilikha ng landas. Gayun din, ang isang buhay na nilalang ay itinalaga upang kunin ang posisyon na iyon. Dahil ang isang may buhay na nilalang ang may hawak na posisyong iyon, hindi ba natural lamang para sa iba na pagdudahan ang kanilang pagiging patas sa paggawa ng mga desisyon? Nawalan ng imik ang ginang sa sinabi ni James. Sa kabilang banda, nakangiting sinabi ng Law of Paths, ang bawat tao'y may iba't ibang pamantayan at opinyon tungkol sa pagiging patas ng isang sitwasyon. Iisipin nilang patas kung makikinabang sila sa sitwasyon. Ang mga nahaharap sa kahirapan o masamang kapalaran ay masusumpungan ito na hindi patas. Sa makatuwid, ang sagot ay naiiba ayon sa mga tao. Hindi naiwasang mamangha si James sa kung paano nagbigay ng isa pang perpekto ngunit malabo na sagot ang batas ng mga landas. Hindi man lang siya makaisip ng sagot. Makalipas ang ilang segundo, matiim na tumitig si James sa dingding at sinubukan muli. Noon, nilabag ni Yeria ang Law of Paths at inilagay ako sa heavenly tribulations nang hindi makatwiran. Bakit hindi mo siya pinigilan noon? Sa halip ay tinanong siya ng batas ng mga landas, na istorbo mo sina Yagor at Herodia sa trabaho ni Tai Chi na pangasiwaan ang heavenly tribulations. Ano ang masasabi mo tungkol dyan? Ikaw ang batas ng mga landas. Dapat ay mas alam mo kaysa sa sinuman. Matigas na sabi ni James, nasabi ko na ba sa kanila na gawin iyon? Nagsimula ang buong pangyayari dahil sa iyo, mahinahong tugon ng batas ng mga landas. Kung ang mga nanalo ay nakitang hindi patas ang sitwasyon, sa palagay mo ba ay tatanggapin ng mga natalo ang resulta ng walang anumang pagtutol? Muli, ginawa ng batas ng mga landas na parang wala siyang ginawang mali. Napangisi si James sa loob. Gayunpaman, natitiyak niyang alam ng Law of Paths na halos isakripisyo ni James ang kanyang sarili at ang kanyang asawa upang magtagumpay sa pagkatalo sa Tai Chi. May gusto ka pa bang sabihin? Tanong ng Law of Paths. Ang kasalukuyang Tai Chi, si Yeria, ay nahuhumaling sa kapangyarihan. Ngumuso si James. Wala ni isang Zeklan rank cultivator ang nagawa sa iba't ibang mundo sa loob ng mahabang panahon.
Hindi niya akalain na gagamitin ng Law of Paths si Truett bilang mga halimbawa para patunayan na mali ang argumento ni James. Habang siya ay tumahimik, naisip ni James kung paano siya malamang na hindi makapasok sa Zeklan rank kung hindi niya binisita ang Ying World. Kalahati. Nadama ni James na ang binanggit ng batas ng mga landas ay hindi sapat upang idailan ang mga maling gawain at krimen ni Tai Chi. Matapos itong pag-isipan, ipinaliwanag ni James ang mga dahilan ng kanyang nakaraang mga aksyon. Pinalaki rin niya ang kanyang asawa, ang sitwasyon ng gobernador ng Yin. Nang matapos siya, tumahimik ang Law of Paths at ang babaeng nasa likod niya. Ang sinumang nilalang sa ating mundo ay parurusahan ayon sa batas ng Tai Chi sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pagkakamali na kanilang ginawa, kanilang karma, at mga kapigatian. Sinabi ni James sa isang bakal na boses, paano si Yeria, kung gayon? Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ng Law of Paths. Kinu-question mo ba ang aking kakayahan na gawin ang aking trabaho? Nagsalubong ang kilay ni James. Sinusunod ni Tai Chi ang utos mo. Sino pa ba ang tatanungin ko kung hindi ikaw? Ang batas ng mga landas ay sumagot, sa pagsasabi niyan, gusto mo lang makaganti sa pamamagitan ng pagtanggal sa batas ng Tai Chi na sinusunod ng lahat ng nilalang. Hindi ako santo. Paputol-putol ni James, gayunpaman, lagi kong sinisikap na suklian ang kabutihan ng iba sa lahat ng mayroon ako. Sa katulad na paraan, binabayaran ko ang masamang hangarin ng iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng mayroon ako, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Napabuntong hininga ang batas ng mga landas. Kaya ba payag kang makipagtulungan sa demonyo? Para lang mapababa mo ang Tai Chi. Tumaas ang kilay ni James. Sa paghusga sa mga salitang iyon, alam na ng Law of Paths ang pagkakaroon ng espiritu ni Morgoth. Nagkaroon siya ng madaling araw na realisasyon sa sandaling iyon. Hindi lumabas dito ang Law of Paths dahil pumapasok si Truett sa Zeklan rank. Sa halip, narito siya para sa espiritu ni Morgoth. Ayon kay Lysia, pinatay ni Morgoth ang nakaraang Tai Chi at Law of Paths noong nakaraan. Pagkatapos nito, ang kasalukuyang batas ng mga landas ay itinalaga. Mabilis na nagpasya si James na kumilos na pipi dahil ang Law of Paths ay hindi direktang nagtanong tungkol kay Morgoth. Ngumiti ng mahina si James. Handa akong makipagtulungan kung sa tingin mo ay sapat na bukas palad upang tulungan ako. Ang batas ng mga landas ay hindi inaasahan ang tugon na iyon mula kay James. Ang hindi maliwanag na sagot ay nagpatalsik sa kanya. Ilang sandali pa, humagalpak siya ng tawa. Ikaw ay tunay na mapangahas, mata ko na binata. Paano ito? Magpapalitan tayo ng mga kalakal. Isaalang-alang na isang tulong mula sa akin. Sa sandaling sinabi niya iyon, isang makantab na tore ang lumitaw sa harap ng ginintoang pader, na lumutang sa itaas ng ulo ni James. 5 palapag ang taas ng tore. Ang bawat antas ay kumikinang sa mga ilaw na may iba't ibang kulay. Masasabi ng sinuman na ang tore ay hindi ordinaryong kayamanan kapag naramdaman ang mahiwagang kapangyarihang nagmumula rito. Ang War Demon Tower. Bulalas ni Lysia. Guro, ang tore na iyon ay nasa 3 pwesto sa listahan ng The World's 10 Greatest Treasures. Ang mga kapangyarihan nito ay nahihigitan ng lahat ng banal na kasangkapan, transcendent banal na kasangkapan, at espiritong kasangkapan. Ito ay mas malakas kaysa sa Years 1 Genesis Belt sa pamamagitan ng mga fold. Gamit ito, hindi mo na kailangang mag-aksaya ng oras sa pagsisikap na sakupin ang Genesis World ni Yeria. Ang tore ay magbibigay sa iyo ng isang napakalawak na kakaibang espasyo, na maaaring maglaman ng lahat ng mga nilalang at kapalaran ng Genesis World. Tuwang-tuwang idinagdag ni Lysia, gamit ang tore, maisakatuparan mo ang iyong planong alisin ang lahat ng mapagkukunan at suporta ng Tai Chi. Hindi tulad ni Lysia na tuwang-tuwa, si James ay nag-iingat. Ang batas ng mga landas ay mabilis at matino. Malamang na siya ay may lihim na motibo para mag-alok ng gayong pambihirang kayamanan. Nagsimula ang Law of Paths, ito ang War Demon Tower. Ito ay katumbas ng kasalukuyang Tai Chi World ngunit may mas maraming cultivation resources. Gayunpaman, nabigo siyang hilahin ang tore patungo sa kanya, gaano man siya kahirap. Bakas sa mukha ni James ang pagtataka. Sabi ko pwede tayong magkaroon ng exchange of goods.
Naisip niya na maaaring subukan ng Law of Paths na iligtas ang mukha at ibigay sa kanya ang tore kung kumilos lang siya na parang isang regalo ang tore. Tanong ni James pagkatapos ng maikling paghinto, ano ang gusto mo sa akin bilang kapalit? Ang Years 1 Genesis Bell, tugon ng Law of Paths. Tama ang instincts ni James. May binabalak ang batas ng mga landas. Alam niyang nakatago ang espiritu ni Morgoth sa loob ng Years 1 Genesis Bell at hindi ito basta-basta magpapakita. Sa makatuwid, nais niyang makuha ang kampana sa pamamagitan ng pagpapalitang ito. Lumilitaw na ang kataas-taasang nilalang ay medyo maingat kay Morgoth. Ito ay katulad ng kung paano natakot si Yaria sa mga magsasaka ng Genesis World na maging mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ipinadala ni James ang kanyang boses kay Lysia. Excited pa rin sa tower. Gusto ka ng lalaking iyon bilang kapalit. Bamulong si Lysia, hindi mo tatanggapin ang deal, tama ba? Ito ang magiging pinakamabilis na paraan para talunin ko ang Tai Chi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tore. Iminungkahi ni James, how about you stay with him for a couple of days? Pagkatapos kong lipulin ang Tai Chi, ibabalik ko sa kanya ang tore at hihilingin kong ibalik ang kampana. Guru. Sumimangot si Lysia, paano ka naging walang prinsipyo at walang hiya? Huwag kang ang masyadong mapagod. Nagbibiro lang ako, ngumisi si James. Gayunpaman, dapat nating maingat na tanggihan ang kanyang alok. Maaari niyang patayin lahat tayo anumang oras kung gusto niya. Tapos, huminga ng malalim si James. Kinikilala lang ako ng Years 1 Genesis Bell bilang master nito. Natatakot ako na hindi ko ito maibigay. Pwede nating palitan pansamantala ang mga gamit. Para bang inasahan ng batas ng mga landas ang sagot na iyon. Kapag nagtagumpay ang iyong mga plano, ibabalik ko ang kampana sa iyo. Medyo mahirap para sa akin iyon. James said in a melancholic tone, ang Years 1 Genesis Bell ay kasama ko sa hirap at ginhawa. Ito ay bahagi na ng akin. Malulungkot ako kung papalitan ko ito ng mas magandang item. Hindi ko rin kayang makipaghiwalay dito. Isa pa, ayokong gumawa ng bagay na pagsisisihan ko sa huli. Matapos pakinggan ang sagot ni James, tumawa ang Law of Paths. Yung Years 1 Genesis Bell of Rona ba ang hindi mo matitiis na paghiwalayin? Tumigas ang ekspresyon ni James nang ilabas ng Law of Paths ang tunay na pagkakakilanlan ni Lysia. Hindi mo na kami dapat pilitin dahil alam mo na. Nag-aalok lang si T ng isang mungkahi. Sa isang kislap ng gintong liwanag, ang tore na lumulutang sa hangin ay nawala. The Law of Paths went on, hindi kita pipilitin kung ayaw mong gawin ito. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na sumusuko ka sa isang magandang pagkakataon upang makamit ang iyong mga layunin at ambisyon. Nagbeam si James. Dapat kong gawin ang ilan sa mga paglalakbay ng mag-isa. Kung patuloy akong gagamit ng mga shortcut para makarating sa gusto kong puntahan, darating ang punto na hindi na magagamit sa akin ang mga shortcut. Ang batas ng mga landas ay nagsabi ng may pagsang-ayon, tulad ng inaasahan sa pinili, ikaw ay matino at maunawain. Dapat nasa iyo ang mga sagot sa mga tanong mo sa akin kanina. So, hindi ko na sila susubukang sagutin. Muling natahimik si James sa kung paanong ang batas ng mga landas ay mataktikang inilayo muli ang kanilang pag-uusap. Hindi siya tagasunod ng Tai Chi. Hindi mo kailangang makita siyang kaaway mo. Tinuro ni James ang magandang ginang. Siya. Ang mga magsasaka ng kategoryang ito ay hindi nasa ilalim ng jurisdiction ni Yaria. Sa halip, ang aking mga disipulo ang namamahala sa kanilang mga heavenly tribulations. Gayun din, si Nemo ay walang ginawang hindi nararapat sa pamamahala nitong heavenly tribulation. So, bakit mo siya gustong pigilan? Tinampal ni James ang kanyang kamay sa kanyang noo. Hindi ko sinasadyang pigilan siya. Laking gulat ko lang na mayroong isang patas at walang kinikilingan na Tai Chi Tribulation Envoy. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Mayroon siyang napakagandang bagay na sasabihin tungkol sa iyo, ang tawag sa batas ng mga landas, Nemo, ikaw ang pinakamagandang sugo ng kapigatian na mayroon ako. Gusto mo bang magtrabaho para sa kanya? Sandaling tumigil si Nemo Yoirin, ang magandang babae, bago yumuko ang kanyang ulo. Gagawin ko ang utos mo. Ang batas ng mga landas ay nagtanong, binata, paano kung siya ay maging landas sa langit ng espasyo sa ilalim ng iyong pamamahala?
Saglit na bakas sa mukha ni James ang pagtataka. Mabilis niyang nahawakan ang law of paths and tensions at yumuko ng malalim sa kanya. Maraming salamat sa tulong mo. Sa sandaling iyon, ang dingding ng liwanag ay lumiwanag ng mas maliwanag na may magandang, gininto ang liwanag. Huwag mong ipilit si Nemo dahil lang sa mabait siya, binata. Bibigyan kita ng isa pang payo dahil naging mabuting kaibigan ko si Yanni. May ilang mga patakaran at bawal na hindi mo dapat labagin. Sa sandaling tumawid ka sa linya, maaaring hindi mo na ito maaando. Walang sino man ang makakatulong sa iyo dito. Mag-ingat ka. Sa sandaling matapos siya, ang pader ng liwanag ay nagbago sa isang sinag ng gintong liwanag at bumaril patungo sa abot tanaw. Pagkaalis ng Law of Paths, itinuwid ni James ang kanyang likod at huminga ng malalim. Samantala, humakbang pasulong si Nemo at maingat siyang tinitigan. Hindi mo ako tatangkaing pigilan ngayon, tama? Sumimangot si James at sinenyasan siya na magpatuloy sa kanyang trabaho. Pagkatapos, lumipat siya sa gilid at pinanood si Nemo na gumagawa sa Heavenly Tribulations para kay Truett. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinadala ni Lizzie ang kanyang boses kay James. Guro, ano ang intensyon ng batas ng mga landas na gawin ito? He helped me with a favor and gave me a warning at the same time. Ito ang perpektong paraan upang mapanatili ang isang tao sa pagsubaybay. Napabuntong hininga si James. Hindi may iwasang humanga sa kanyang katalinuhan. Sumagot si Lizzie, hindi niya nakuha ang Years 1 Genesis Bell na nagdadala ng espiritu ni Morgoth. Kaya, isinugaw niya ang kanyang disipulo upang bantayan tayong mabuti sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng landas sa langit. Hindi ba ikaw at ako ay konektado sa mental at espiritual? Humalaklak si James. Hindi mo ba masasabi kung ano ang iniisip ko? Ngumuso si Lizzie. Siguro sobrang tagal na nung huli tayong nagkita. Hindi ko ma-detect ang iyong mga iniisip ng kasing perpekto tulad ng dati. Kaya, sabihin mo sa akin kung ano na iyon. Natawa si James sa loob-loob. Pagkatapos, nagpadala siya ng isa pang voice transmission. Tama ka na gusto niya tayong bantayan, pero parte lang iyon ng dahilan kung bakit siya nandito. Sa isang paraan, kinilala rin niya ang aming plano ng pagtatayo ng Skybridge upang ihiwalay ang rehiyon ng Genesis, na nasa kontrol ng Tai Chi sa lahat ng panahon. Ang rehiyon na iyon ay atin na mula ngayon. Napasigaw si Lizzie sa tuwa, kya. Tama yan. Ang alagad ng batas ng landas ay ipinadala doon upang maging ating makalangit na landas. Ang Forletland, Skynet, at ang Yin's Void ay kasama sa Genesis region kung saan itinayo ang Skybridge. Kahit naisipin ni Tai Chi na ito ay hindi patas, hindi niya maaaring subukang bawiin ang rehiyon mula sa amin. Kailangan niyang makipag-usap sa Law of Paths. Nawala sa isip si James. Sa panlabas, hindi niya piniling pumanig kay James o Tai Chi upang mapanatili ang kanyang neutral na paninindigan bilang batas ng mga landas. Gayunpaman, ang paghirang sa kanyang disipulo na maging makalangit na landas ng lugar na iyon ay isang pahayag mismo. Gayunpaman, si James ay hindi sapat na walang muwang upang isipin na nakuha niya ang buong suporta ng batas ng landas. The Law of Paths just compromised since James had cornered him with all those facts just now. Bukod dito, nasa kanya ang espiritu ni Morgoth ni James. Sa kabila ng lahat ng iyon, naramdaman pa rin ni James na mabuo ang kanilang paglalakbay para hulihin si Hetsema. Tinaglay ni James ang espiritu ni Morgoth, na pinag-iingat ng maraming magsasaka ng Zymergy. Nahanap din niya si Truett. Bukod dito, kinilala pa ng Law of Paths na ang Genesis region na napapalibutan ng Skybridge ay wala na sa ilalim ng pamamahala ng Tai Chi. Ito ay isang malaking tagumpay para sa kanila. Sa sandaling iyon, isang nakakabinging tunog ang umalangaw sa hangin. Isang itim at puting kidlat ang bumaril mula sa mga ulap ng kapigatian at tumama kay Truett. Pagkalipas ng ilang segundo, dahan-daang umangat sa ere ang bagong pinagsamang golden body ni Truett. Nasuspine siya ng bola ng Turtle Power. Sa kanyang pulang buhok at sa ginintuang katawan, si Truett ay nagmistulang isang walang talo na warlord. Nagawa niya. Nag-beam si James. Binabati kita sa pagpasok sa Zyklon rank, aking kaibigan. Parang narinig ni Truett ang boses ni James. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nag-teleport si Truett at muling lumitaw sa harap ni James.
Ang itim at puti na enerhiya ng Heavenly Tribulation ay nananatili pa rin sa katawan ni Truett. Tuwang-tuwang sabi niya, nakamit ko ang Zeklan rank. Bahagyang tinapik ni James ang balikat niya. Ikaw ay isang Zeklan rank cultivator ngayon. Dapat maging cool ka at huwag masyadong ma-excite sa mga bagay na ganito. Tawa ng tawa si Truett. Hindi ko na kailangang maging cool sa harap mo. Tumawa si James at tumango. Ako rin. Sa sandaling iyon, nag-teleport si Nemo at muling nagpakita sa tabi ni Truett. Curious na tanong ni Truett nang makita niya ang magandang estranghero, sino ang magandang babae na ito? Siya ang namamahala sa Heavenly Tribulation ngayon lang, nakangiting sabi ni James, maswerte kang magkaroon ng ganoong Cab 8 at walang kinikilingan. Tribulation Envoy handle your Heavenly Tribulation. Kung hindi, ito ay maaaring maging isang mas mapanganib na karanasan para sa iyo. Bahagyang yumuko si Truett kay Nemo matapos malaman iyon. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo, miss. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Umiling si Nemo. Medyo nahihiya daw siya. Ito ay dahil isa kang mabait at matuwid na tao. Natural, hindi ka mapipilitang harapin ang malupit na kapigatian. Tumigil si Truett at napakamot sa ulo. Isang maaraw ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nilingon ni James si Nemo, MS. Nemo, pupunta tayo sa Skybridge ngayon. Sasama ka sa amin ha. Bahagyang tumango si Nemo. Bago tayo umalis, kailangan kong ipangako mo sa akin ang 3 bagay. Napangiti si James nang marinig ang mga salitang iyon. Lastly, hindi na ako bababa ng Zymergy. Samantala, isang nakamamatay na aura ang lumabas mula kay James habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Sa ibaba mismo ng Zymergy, ang mga masa ng itim at puting gas ay mabilis na dumaloy patungo sa isang lugar. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakabuo sila ng isang dambuhalang Tai Chi diagram. Makalipas ang ilang sandali, isang figure ng tao na gawa sa itim at puting gas ang bumaba mula sa diagram ng Tai Chi. Isang napakalaking chrome ang sumilay mula sa figure. Tinitigan ito ng masama ni James. Ang figure na tinitingnan niya ay malamang na si Her Eyes Tai Chi, isa sa 4 na clone ng Tai Chi na nakamit ang 8th Zeklan rank. May natuklasan siyang sekreto habang nakikipaglaban sa Yin Yang Tai Chi. Ito ay tungkol kay Yin Yang Tai Chi na mayroong 2 clone, na sina Yin Tai Chi at Yang Tai Chi. Hindi maiwasan ni James na magtaka kung mayroon ding 2 clone si Her Eyes Tai Chi tulad ng Yin Yang Tai Chi. Kung iyon ang kaso, ang sitwasyon ay magiging medyo mahirap dahil kailangan ni James na makipaglaban sa 2 8th Zeklan rank cultivator noong siya ay nasa 5th Zeklan rank pa lang. Nemo, ikaw ay isang walang takot, hindi ba? Naglakas loob ka bang makialam sa negosyo ng Tai Chi World? Sumigaw si Her Eyes Tai Chi, mas mabuting gumawa ka ng magandang paliwanag ngayon. Kung hindi, hindi kita bibitawan ng ganoon kadali. Nagpalitan ng tingin sina James at Truett at nanatiling tahimik. Sa kabilang banda, bahagyang yumuko si Nemo. Pagbati, Tai Chi. Ito ay bahagi ng aking tungkulin na pamahalaan ng Heavenly Tribulation na nangyayari kanina. Hindi ako lumampas sa anumang mga hangganan. Ngumisi si Her Eyes Tai Chi. Hindi mo ba nakikita kung kaninong mundo ka ngayon? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang pangasiwaan ang mga Heavenly Tribulations dito? Makikita ng sinuman kung gaano kagalit si Her Eyes Tai Chi sa pamamagitan ng kung gaano siya kalakas na sumisigaw. Sa kabila nito, mahinahong ipinaliwanag ni Nemo, ang taong nag-trigger ng Heavenly Tribulation ay isang cultivator ng Turtle Power. Sa makatuwid, napakabaliw. Nagalit si Her Eyes Tai Chi, isang alagad lamang ni Wesley ang nang-ahas na libakin ako. Nagpasabog siya ng Tai Chi Power kay Nemo. Napaatras si Nemo sa pamamagitan ng malakas na pagsabog. Tumama ang likod niya kay James na nakatayo ilang hakbang ang layo sa kanya. Lumuwa ang ginang ng puno ng dugo. Pagkatapos, sinulyapan niya sa balikat si James. Kung hindi dahil lihim na ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan para mahuli siya, si Nemo ay naipadala na sa libo-libong light years ang layo. Gayun din, naramdaman ni Nemo na si James ay nagpapadala ng isang misteryosong enerhiya sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay nakatulong sa mabilis na paghilom ng mga pinsala ni Nemo. Paano kung ang Turtle Power iyon? Nagalit si Her Eyes Tai Chi,
Kahit anong kapangyarihan ang pinagkadalubhasaan ng cultivator, dapat nilang sundin ang batas ng Tai Chi sa Tai Chi World. Kahit nandito si Wesley ngayon, hihingi din ako ng tamang paliwanag sa kanya. Dahil halos gumaling na ang mga sugat niya, marahang itinulak ni James si Nemo pasulong. Ramdam ni Nemo ang kanyang suporta at paghihikayat mula sa mga aksyon ni James. Lumakad siya ng ilang hakbang at tumingin kay Her Eyes Tai Chi. Labanan mo. Kung hindi, papatayin ka talaga niya. Ipinadala ni James ang kanyang boses kay Nemo. Mabilis na itinaas ni Nemo ang kanyang mga kamay at nag-conjure ng pader ng gintong liwanag. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang nangyari habang ang Tai Chi power ay bumangga sa gintong kapangyarihan ni Nemo. Nagalit si Her Eyes Tai Chi nang makita niyang naharang ang kanyang pag-atake. Bastos kang babae. How dare you fight back? Papatayin kita kaagad, kung gayon. Isang buong pag-ikot ang ginawa ni Her Eyes Tai Chi. Sabay-sabay, ang masa ng itim at puting gas sa itaas niya ay nagsimulang dumaloy sa direksyon ni Nemo. Ang napakalakas na dami ng chrome ay nagmula sa mga gas. Agad namang inabot ni Nemo ang kanyang mga braso. Sa isang iglap, libo-libong gintong lotus ang lumitaw sa paligid niya, sina James, at Truett upang bumuo ng isang hadlang ng proteksyon. Ang mga lotus ay bumuo ng isang bilog ng gininto ang liwanag, na epektibong huminto sa pagsulong ng itim at puting gas. Ang katapangan. Bahagyang nanginig ang boses ni Her Eyes Tai Chi dahil sa kanyang nag-aalab na galit. Papatayin ko kayong lahat. Sa sandaling matapos siya, nagsimulang bumaril ang mga itim at puting kidlat mula sa diagram ng Tai Chi sa itaas niya. Mabilis na tinapik ni James ang likod ni Nemo. Habang dumadaloy sa kanyang katawan ang tatlong kulay na kapangyarihan ni James, ang mga mata ni Nemo ay kumikinang ng maliwanag sa isang gintong liwanag. Tumangala siya at naglagay ng madilim na liwanag na kalasag sa ibabaw nila. Boom! Bor! Boom! Maririnig ang malalakas na ingay habang tumama ang kidlat sa light shield. Galit na muli ang sigaw ni Her Eyes Tai Chi nang mapansin niyang nabigo ang kanyang mga kidlat na tumagos sa itim na light shield. Imposible. Imposible yun. Walang paraan na harangin mo ang mga pag-atake ko kapag nasa 6th Zeclan rank ka lang. Samantala, sinabi ni James kay Nemo sa mahinang boses, ngayon na. Namula si Nemo. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng 2 putok ng kulay abo, itim, at puting enerhiya mula sa kanyang mga palad. Ang 3 kulay na enerhiya ay tumagos sa mga gas at tumama kay Her Eyes Tai Chi sa kanyang tiyan. Napabalikwas siya sa impact. Nanlaki ang mga mata ni Nemo nang makita niya ang nangyari kay Her Eyes Tai Chi. Hindi niya akalain ang misteryosong lalaki sa likod ng kanyang taglay na kapangyarihan na maaaring madaig pa si Her Eyes Tai Chi. Sa kabilang banda, si Her Eyes Tai Chi ay sa wakas ay nagpakatatag sa malayo. Umubo siya ng dugo. Mabilis na umikot ang mga itim at puting gas sa kanyang katawan habang kumukulo ang kanyang galit. Si Her Eyes Tai Chi ay palaging inaakala na siya ay walang kapantay sa Tai Chi World. Hindi niya akalain na balang araw ay makakaharap niya ang isang taong makakaiwas sa mga pag-atake niya at makakasakit pa sa kanya ng sabay. Lalong lumakas ang kanyang hangarin sa pagpatay. Nabuo ni Her Eyes Tai Chi ang kanyang buong kapangyarihan at sumugod sa Nemo sa pagkakataong ito. Buong lakas na siyang lumalapit sa akin ngayon. Bulalas ni Nemo. Napaawang ang labi ni James. Parang hindi naman kasing threat ang powers niya gaya ng na-imagine ko. Hayaan mo akong hawakan siya. Ginawa ni James ang terrace astride step at gumawa ng 3 hakbang pasulong. Sa isang iglap, isang nakakatakot na malakas na enerhiya ang kumalat sa paligid. Maraming mga bitek ang lumitaw sa espasyo sa kanilang paligid. Bakas sa mga mukha nila Nemo at Truett ang pagtataka habang pinagmamasdan ang paggalaw ni James. Kasabay nito, si Her Eyes Tai Chi ay nagyelo sa kanyang mga track dahil sa enerhiya na pinalabas ni James. Ang liwanag ay nagpapaliwanag sa kanilang espasyo at natabunan ang Tai Chi diagram na lumulutang sa itaas. Biglang lumitaw ang isang matipunong figure sa tabi ni James. Dapat humiga ka muna sa ngayon. Ang matuwid na aura. Tumawag si Truett, ang tatay ko ba? Nandito ba siya? Tumingin si James kay Truett sa balikat at Commandant. Natahimik agad si Truett nang maunawaan niya ang hudyat ni James.
Gayunpaman, halatang tuwang-tuwa siya. Samantala, ang dalawang figure na kalalabas lang ay nagsimula ng umatake kay Her Eyes Taichi. Ang kanilang target ay tila hindi makahabol habang ang mag-asawa ay mabilis na umatake mula sa magkabilang panig. Sa loob lamang ng ilang minuto, si Her Eyes Taichi ay nasugatan ng husto na ang kanyang orihinal na anyo ay tuluyang nalantad. Habang ang mga itim at puting gas na nakapaligid sa kanyang katawan ay nakakalat dahil sa mga pag-atake, isang mapang-akit at nakakabighaning babae ang nabunyag. Naningning ang kagandahan ng babae kahit naduguan at gusot ang kalagayan. Agad na nag-transform si Her Eyes Taichi sa isang bola ng itim at puting liwanag habang ang kanyang mga kalaban ay muling nag-group sa malayo upang pagsabayin ang kanilang mga pag-atake. Pagkatapos, lumipad siya sa masa ng gas na bumubuo sa diagram ng Tai Chi. Napuno ng tunog ng kulog ang hangin habang ang itim at puting masa ng gas ay mabilis na umiikot. Yegor, Herodias, nilabag ninyong dalawa ang Law of Paths at nakatakas kayo sa Telhervo Holy Site. Mas matitinding parusa pa ang haharapin mo pagkatapos nito. Gusto naming makausap ang totoong Yeria. Hindi ikaw, na clone lang. Kinuha ni Herodias ang kanyang aktwal na anyo. Nilagay niya ang kamay niya sa likod niya. Umalis ka na. Kung hindi, lilipulin ka namin. Magwala. Nagmaterial si Yegor sa tabi ni Herodias at itinuro ang kanyang palad sa diagram ng Tai Chi. Boom! Nagpasabog siya ng napakalaking matuwid na aura sa diagram ng Tai Chi. Ang dugo ay tumulo mula sa masa ng gas halos kaagad. Maghintay ka lang. Ang mga masa ng gas pagkatapos ay kumupas at nawala. Si Her Eyes Taichi ay wala rin kahit saan. Sa wakas, naging mapayapa muli sa espasyong iyon. Samantala, nagmamadaling lumapit si Nemo sa mag-asawa at lumuhad sa harapan nila. Pagbati kina Sir Yegor at Lady Herodias. Medyo nagulat sina James at Truett dahil hindi nila inaasahan na makikilala ni Nemo sina Yegor at Herodias. Hello, Nemo. Ngumiti si Herodias at tinulungang tumayo si Nemo. Ikaw ang pinagkakatiwalaang sugo ng kapigatian ni Wesley. Hindi mo kailangang maging magalang sa amin. Malaki na si Little Nemo ngayon. Tumawa si Yegor. Gayunpaman, dapat mong ayusin ang iyong ugali na hindi lumalaban. Pwede kang maging mabait pero hindi sa lahat. Nang marinig ang payo, namula si Nemo at mariing tumango. Nag-teleport si Truett at lumuhad sa harap ng kanyang mga magulang. Nanay, tatay, Truett. Tinakpan ni Herodias ang kanyang bibig at napabulalas. Bakas sa mukha ni Yegor ang pagkalito. Nanlaki ang mga mata ni Nemo. Tinuro niya si Truett at tumingin sa mag-asawa. Anak mo siya. Dahan-daang itinaas ni Truett ang kanyang ulo at ngumiti kay Yegor at Herodias. Tahimik siyang napahikbi. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Yegor at sumama na rin sa kanyang pamilya sa kanilang yakap. Natutuwa akong bumalik ka ngayon. Bahagyang lumayo si Herodias at pinagmasdan ang mukha ng anak. She chuckled, not bad. Ang pakikipagkaibigan sa kanya ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo. Tumango si Herodias. Tama na yan. Dapat tayong magpasalamat. Dapat tayong magpasalamat sa iyong kaibigan. Bumaba ang tingin niya kay James. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at naglagay ng malaking soundproof formation sa paligid nila. James, bakit ka nakatayo sa malayo? Tumawag si Herodias. Sagot ni James, oh. Gusto kong bigyan ng oras ang pamilya mo para makahabol. Humagalpak ng tawa si Herodias. Ano bang pinagsasabi mo? Pamilya ka rin sa amin. Halika dito. Ngumiti si James at nag-teleport papunta sa kanila. Biglang inayos ni Yegor si Truett ng malamig na tingin. Truett, lumuhad ka sa harap ni James. Sandaling natigilan si Truett, ngunit mabilis siyang natauhan at ginawa ang itinuro ng kanyang ama. Nakuha ni James ang mga braso ni Truett at pinigilan siya. Magkaibigan tayo. Bibigyan kita ng magandang bogbog kung luluhod ka sa harapan ko. Pinisil ni Truett ang kanyang ilong. Gusto ng tatay ko na gawin ko, pero hindi ka papayag. Bubugbugin ako, kahit anong gawin ko. Sino ang dapat kong pakinggan kung gayon? Ako, syempre. Ibinaling ni James ang kanyang mga mata kay Yegor. Mr. Yegor, laktawan natin itong mga formalidad sa pagitan natin. Tulad ng sinabi ni Lady Herodias kanina,
Kami ay pamilya kung tutuusin. Masyado kaming utang sa iyo. Napabuntong hininga si Yegor. Sa tingin ko hindi na namin maibabalik ang mga pabor mo. Hindi natin kailangang ibalik lahat ng pabor niya. Bamulong si Truett, si James ay parang pamilya pa rin. Agad siyang tinapunan ng tingin ni Yegor. Tanong ni James, hindi ba dapat nasa third heaven kayong dalawa ngayon? Bakit ka nandito sa halip? Sinalubong ni Herodias ang tingin ni Yegor. Then, she replied, nakilala namin si Wesley. Sinabi niya sa amin na pumunta dito at tulungan kayo. Wesley. Sino yun? Naguguluhan si James. Siya ang batas ng mga landas. Tumaas ang kilay ni Yegor. Hindi mo ba siya nakilala? Hindi mo pa rin alam ang pangalan niya. Siya at si Clayton ay malapit na magkaibigan. Napatikip ng palad si James sa noo nang marinig iyon. Hindi niya maiwasang makitang komplikado ang mga relasyon sa pagitan ng iba't ibang kataas-taasang nilalang. Ang ilan sa kanila ay hindi inaasahang kaibigan habang ang ilan ay sinumpaang kaaway. Gayunpaman, napansin ni James ang isang mahalagang impormasyon mula sa sinabi sa kanya ni Yegor at Herodias. Hiniling ng batas ng mga daan ang mag-asawa na pumunta at tulungan sila. Parang alam niyang si Her Eyes Tai Chi ang magpapakita dito at magdudulot ng kaguluhan sa grupo ni James. Pagkatapos ng maikling paghinto, ibinahagi ni James ang tungkol sa nangyari sa batas ng mga landas. Nang matapos siya, nakita ni James na nagpalitan ng tingin si Yegor at Herodias. Mabilis na naunawaan ni Truett ang dapat niyang gawin. Tumingin siya kay Nemo. Ms. Nemo, okay lang ba kung lumipat tayo sa tahimik na lugar at pag-usapan ang susunod nating plano? Kailangan din nila ng privacy. Bahagyang tumanggo si Nemo. Pagkatapos, sinundan niya si Truett at lumabas sa formation. Huminga ng malalim si Yegor. Walang silbi kahit na ang totoong Yeria ay dumating at makipagtalo tungkol sa Genesis World. May naalala si James sa sandaling iyon. By the way, nakilala na ba ninyong dalawa ang totoong Tai Chi? Pumunta siya sa 49 na langit. Aabuti ng hindi bababa sa 30 panahon bago siya makabalik, sagot ni Yegor. Nagsalubong ang kilay ni James. May naramdaman siyang kakaiba sa sitwasyong ito. Agad niyang ibinahagi ang kanyang mga hinala kina Yegor at Herodias. Sina Herodias at Yegor ay nagtagpo ng mga mata ng isa't isa. Nanatili silang tahimik. Pareho silang matatalino, batikang magsasaka. Bukod dito, mas kilala nila si Yeria kaysa kay James dahil nagsanay sila sa ilalim ng parehong guro. Kahit sila ay kinilala na ang katusuhan at kasamaan ni Yeria ay nasa ibang antas. Matapos pakinggan ang mga alalahanin ni James, hindi nila maiwasang bahagyang manginig. Tinanong ni Herodias, James, ano sa palagay mo ang kanyang binabalak? Maaaring siya ay nagpasya na umatras at hintayin tayong magkamali. Nagsalubong ang kilay ni James. Mga pagkakamali. Nag-click si Yegor sa kanyang dila. Kailangan mong magbigay bago ka kumuha. Anong uri ng mga pagkakamali ito? Morgoth. Sinabi ni James sa mahinang boses, may kaugnayan kaya ito kay Morgoth. Nagkaroon ng kislap ng gulat sa mga mata ni Herodias at Yegor sa pagbanggit ng pangalan ni Morgoth. James, ano ang nangyari sa pagitan mo at ng espiritu ni Morgoth? Tanong ni Herodias. Sinaman siya ng tingin ni James. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang pakikipagtagpo sa espiritu ni Morgoth. Parehong puti sa takot ang mukha ni Yegor at Herodias habang nakikinig sa kanyang kwento. Narinig lamang ni James ang mga kapangyarihan at kalupitan ni Morgoth mula lamang kay Lysia. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari kina Yegor at Herodias. Si Morgoth ay nagtanim ng takot sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Bawal siya sa kanilang lahat. Noong nakaraan, sina Turtle at Silver ay nagsakripisyo ng kanilang mga sarili upang aisil si Morgoth. Si Turtle ay nanay ni Herodias at amo ni Yegor. Sa makatuwid, ang antas ng puot at takot na mayroon ang mag-asawa para kay Morgoth ay higit na mas malaki kaysa sa naisip ni James. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Herodias sa medyo nanginginig na boses, ay, nasa loob pa ba siya ng Year 1 Genesis Bell? Napansin ni James na nakatingin din si Yegor sa kanya. Dahan-dahan siyang tumanggo. James. Medyo malakas na hinawakan ni Herodias ang kanyang mga balikat. Ako.
Dapat kitang babalaan. Kahit kailan at saan. Anuman ang uri ng kalagayan mo. Kahit na lumalaban ka sa pangunahing pagkatao ni Tai Chi, hindi mo dapat gamitin ang kanyang kapangyarihan. Hindi na natin siya muling mabubuhay sa mundong ito. Ang kanyang pag-iral ay magdadala ng kapahamakan sa lahat ng mga kaharian at maging sa Zymerjay. Kahit hindi mo siya mapipigilan. Hinawakan ni Herodias ang kwelyo ng damit ni James. Para maging ligtas, dapat hayaan mo akong panatilihin ang Year 1 Genesis Bell. Mapapailalim ka sa kanyang kontrol kung hindi mo siya supilan. Medyo natigilan si James sa biglaang pagsabog ni Herodias. Herodias, sumusobra ka na. Marahang hinayla ni Yegor ang braso ni Herodias. Tatakotin mo siya. Ikaw ay. Tama ka. Natigilan si Herodias at binitawan si James. Umiling siya. Pasensya na po. Hindi ko dapat sinabi sa iyo ang mga bagay na ito. Nag-aalala lang ako ngayon na nasali ka na sa kanya. Sige. Sumabad si Yegor, kakapasok lang ni Truett sa Zeklan ramp. Dapat kang makipag-usap sa kanya at paalalahanan siya na huwag masyadong magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Napansin din ni Herodias ang kanyang intensyon. Marahan siyang bumantong hininga at tumango. Pagkatapos, nag-teleport si Herodias palabas ng soundproof formation. Ngumiti ng pilit si Yegor. James, sana hindi ka na-offend. Nag-iwan si Morgoth ng malalim na emosyonal na peklat sa puso ni Herodias. So, nagtaas ng kamay si James. Alam ko. MS. Pagkatapos, sinundan niya si Yegor sa kakaibang espasyo. Sarado ang pasukan sa likod ni James. Samantala, tumayo si Yegor na nakatalikod kay James.